O ayan mga kaibigan, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, of course sa ating ah, YouTube account. Ayan. So, this time mga kaibigan, kahapon, galing ako sa bahay nila Angelica ni Mami Angie. So, kasi kahapon dumating sila ng madaling araw from Singapore. Kwento ko muna itong Singapore kasi marami ang nagsasabi na porkit nakatanggap na ng 1 million pesos ay agad itinakbo sa Singapore o ibinekasyon, mga ganon. May mga ganong issue akong nababasa. Pero ito po ang totoo kung bakit nagpunta sila ng Singapore, just because si Joriel, yung panganay niya na anak, ay nagtuturo din ng gymnast dito sa Manila. So meron siyang mga estudyante na mga kids na may competition din na dadaluhan sa Singapore. Actually, September pa nila binook itong ticket na to. September, early of September. So, nabook na nila yan, yung ticket na yan, kasama yung mga kids, kasama yung mga estudyante ni Joriel sa gymnast. So, since na ando doon naman si Joriel kasama yung mga dalawa niyang kids, sumama na si Angelica. Ibinook na ni Joriel si mama niya ng ticket. So, yun ang totoo doon. Nagkataon lang na the day before na umalis sila papuntang Singapore, tumawag itong staff ni Manong Chavit Singson at pinapupunta nga sila. Actually, gabi na silang pumunta doon eh. So, wala silang choice kundi puntahan dahil nagpasabi nga si Manong na pumunta sa office niya. So, yun ang nangyari. Kumbaga, the day before, binigay ni Chavit yung 1 million kay Mrs. Yulo. So, ang nangyari, ganun nga po. Parang nagkataon na tapos sinabi ng mga bashers na, naku, nagka 1 million lang. Parang inirampa na sa Singapore. Actually, 3 times na nilang pumunta ng Singapore kasi pag may competition nga sila, si Joriel, yung mga kids niya, sumasama talaga si Angelica kasi kasama yung dalawa niyang apo. So, parang siya na rin ang yaya at the same time ng kanyang mga apo. So, tamang bakasyon na rin para kahit pa paano mag-family bonding sila doon. Although kulang sila dahil si Eliza at si Eldro ay nasa bakasyon din, nasa Thailand dahil from Japan, umuwi ng Pilipinas, tapos bumalik ng Thailand para mag-training again. So, sila lang kumbaga doon, sila lang mag-iina ang nandun kasi si Mark Yulo ay may work din. So, kanya-kanya sila ng lugar nung Halloween, nung Unda. So, lahat sila may mga kanya-kanyang lakad. So, sa madaling salita, hindi po totoo na ginastos ni Angelica yung pera na 1 million na binigay ni Chavit. Nakasave po yun sa bangko. So, maliwanag po ang yung pera na yon ay nakasave para sa future ng kanyang mga anak. So, sa madaling salita, hindi ginastos ni Angelica. So, kasi nga naman, Diyos ko, bakit gagastusin mo yun? My God, may budget naman yun. Yung mga estudyante, yung mga parents ng students para sa kanilang mga anak at kasabay na rin doon sa pagpunta nila dahil si Joriel naman sakop na ng yung kanyang pamasahe, sakop na ng eskwelahan or nung kanyang tinuturuan na institusyon. So, yun nga ang nangyari. So, nagkataon na dahil sale daw ng time na yon, nag-sale. Totoo naman talaga, nag-sale talaga nung time na yon. So, nakuha lang nila ng muraita. Ibig sabihin, mura. So, di ba? Okay naman, pagkakataon, chance na rin naman, di ba? Kahit ako, igagrab ko naman yun. Kaya makapagbakasyon na rin at the same time. So, sa madaling salita, maganda, nataon sa ganun lang. Tapos, going back tayo dun sa kay Eldro, dahil si Eldro talaga, nung una ko siyang makita si Eldro, na talagang umiiyak siya, talagang nakita ko na makapamilya talaga si Eldro. Talagang family first muna siya talaga. Well, according to Eldro, nung
nakachika-chika natin, eh, di muna daw siya magla-love life. So, tapusin daw niya muna yung kanyang gustong ma-achieve sa kanyang buhay. So, tama naman kasi pag may love life nga, sagabal talaga. Tingnan mo si Kaloy may love life. Naging sagabal ang career at pati pamilya niya ay nasakripisyo pa. So, sabi niya, ito ang pangako talaga ni Eldro na hindi mo na siya magla-love life. Pwede naman siguro mga puppy love, pero yung love life talaga na nakatutok siya, unahin daw niya talaga muna ang career na gusto niyang maabot. So, tama naman, di ba? Tama. At saka bata pa si Eldro dahil malay mo, di ba, mas mahigitan pa niya si Carlos sa narating nito, di ba? Malay mo kasi ito nga, di ba, sa Thailand, ilang gold ang napanalunan niya at naiuwi niya dito sa bansa. Marami nagsasabi, Thailand lang yan. Kayo kaya maglambitin dun sa Thailand? Kayo kaya maglambitin dun sa mga ganyan sa bakal? Diyos ko, tingnan ko lang kung hindi lumuwaang yung mga ngala-ngala kung kayo ang maglambitin. Yung mga bashers kasi madali lang manghusga, di ba? Madali lang magsabi, kasi Thailand lang naman. Kasi kahit Thailand yan, kahit Pilipinas yan, maging ano tayo, maging masaya tayo dahil nag-uwi siya ng medalya at nag-uwi siya ng karangalan, di ba? Kasi yung mga bashers talaga hindi makontento. Lahat gusto may dahilan talaga, lahat sila may gustong patunayan, di ba? Minsan sa sarili naman nila, wala naman sila napatunayan, di ba? Puro pangangawalang, puro pambabas lang sa pamilya Yulo. So yun. So sabihin na natin Thailand, pero di ba? Not bad, di ba? Nag-uwi siya ng karangalan from Thailand. Ilan ba ang katunggali niya doon? At eto pa, paalis ngayon si Carl Eldro sa Pilipinas. Babalik na naman siya sa Japan para doon talaga siya mag-training. Ito po ay preparasyon na sa darating na 2028 Olympics sa Amerika. Kasi may pinangako si Carl Eldro na talagang gusto niya talagang mas marating yung gusto niyang marating at gusto pa niyang malampasan ang narating ni kuya niya. Tingnan mo nga naman, di ba? Bata pa lang may pangarap na agad. Bata pa lang may gusto nang marating, di ba? Sana ganoon ang mga kabataan ngayon. Ang kabataan kasi ngayon lulong sa gadget. So walang gaanong na gagawa kundi puro gadget. So, pero itong si Carl Eldro, nakatutok sa kanya. Tingnan mo yung panood ko yung video niya, talagang naglambi-lambitin siya doon sa bakal. My God, parang kinikilabutan ako. Sobra akong kinikilabutan habang pinapanood ko dahil nagtitwist siya doon sa pag-gymnast. So, nakakatuwa dahil talagang tutok talaga siya. At isa pa, sabi niya, ang pinangako talaga niya na narinig ko talaga sa harapan ko, sinabi niya kay papa niya na, pa, kapag nanalo ako, bibilang kita ng hacienda, bibilang kita ng farm. Diyos ko, hindi ko alam kung ilang hektarya yung bibilhin niyang farm, na talagang yan talaga ang gusto ni Eldro na makabili ng farm para sa father niya. At para na rin sa pamilya niya, syempre. Kasi syempre binigo sila ng kanilang kuya, kaya siguro si Carl Eldro na ang magpupuno doon para sa kanyang pamilya. Dahil nga naman, sino ba naman ang magpupuno kundi siya na rin, di ba? Siya na rin ang hahanap nung kung ano yung pwede niyang ibigay sa kanyang mga parents. Napakabait na bata at hindi siya tulad ng ibang kabataan na maluho. Yung French fries lang, ganun. Kung ano pakain mo, go. Kain siya. 'Di ba? Makain siya. Healthy na mga pagkain gustong-gusto niya. Kasi nga, syempre makakatulong yan sa kanyang pag-gymnast. At may balance si Eldro sa pagkain, lalo sa pagkain. Marunong siya mag-balance. Talagang inaayos niya at may talaga siya. Meron siyang program kung ano yung dapat kainin, ano yung dapat gawin, dapat iwasan, dapat hindi kainin. So,
nakikita ko talaga sa kanya yung pagpupursige, yung talagang gustong-gusto talaga niya na makamit yung gusto niyang makamit sa para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Dahil, di ba, sabi nga niya doon sa interview, Kuya, bumalik ka lang. Hindi namin kailangan ang ginto, hindi namin kailangan ng pera mo. Basta nandito ka lang sa amin. Di ba naman, masaya nga naman pagbuo ang pamilya. Di ba? Pagbuo, solid talaga ang pamilya. Pero, pag hindi solid, alam nyo na, watak-watak at na nauwi sa wala, nauwi sa hindi maganda. So, ngayon, 'di ba? At least inisnab man ni Carlos Yulo ang 5 million na ibibigay ni Chavit Singson, nakuha naman ng pamilya ni Carlos nila Mami Angelica ang 1 million. Not bad, 'di ba? 1 million is 1 million at sobrang pasasalamat doon ng mga Yulo family dahil kay Manong naalala sila at tanging si Manong lamang ang nagbigay ng ganon. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng ganon na puro lahat kay Carlos na dapat naman hindi naman si Carlos magiging ganyan kundi dahil sa kanila 'Di ba? Sila talaga yung una talaga dapat paranghalan kasi uh, sila yung nag-motivate kay Carlos bago nanalo yan kaya yung iba nagsasabi na wala naman silang partisipasyon kay Carlos. Bakit magiging tao ba si Carlos kung hindi nila iniluwal, hindi nila ginawa, hindi sila mag-asawa ang gumawa. So, wag naman kayong ganyan, wag naman yung mga bashers, madaling-madali silang manghusga, madaling-madali silang magbigay ng opinyon na hindi naman dapat na talagang karapat dapat na sabihin, di ba? So, good luck and kailangan natin na paghandaan ang 2028 kung sakaling makapasa at makasama si Eldro sa US Olympics, 'di ba? So wait lang natin 'yan dahil sigurado ako mas marami pa tayong aabangan kay Eldro sa mga darating na panahon. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kasi para updated dito sa aking YouTube account. Thank you so much. Bye-bye.